Nagkainitan at naging emosyonal ang ilang vlogger at social media personality nang usisain sa kamera ang ilang questionable nilang post online. Nakatutok si Ian Cruz. 10 social media personalities ang dumalo sa ikatlong pagdinig na ipinatawag ng House Strike Committee na nag-iimbestiga ukol sa fake news. Si Crisette Laureta Chu, kinwestiyonan tungkol sa kanyang sinabi sa Facebook na may mga pulis at militar daw na mag-resign dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ito ng liderato ng PNP na dumalo sa hearing at nang usisain ng mga kongresista. Umamin si Laureta Chu na sa social media lang din niya nakuha ang impormasyong pinost niya. Are you willing to apologize to those who may have thought or have taken your statement as truthful and factual? Sir, I will not apologize only because if you read the entire post, it was to support the PNP. Inungkat din ang post ni Chu noong Disyembre kung saan tinawag niyang tanga ang gobyerno dahil sa pamimigay ng ayudang akap at pangungutang. Tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. Sir, nasa news po kasi na mag-uutang tayo. My goodness, mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa AKAP. Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Si Mary Gino MJ Cambao Reyes, kinwestiyon ukol sa post niya na malaking kasinungalingan ang mga biktima ng extrajudicial killing. Pero sabi ng mga mambabatas, kinumpirma ng mga naulila ng mga napatay at ng Commission on Human Rights sa pagdinig ng Quad Committee ang ukol sa EJK. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir, and tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under oath. At okay, hindi po tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat po. Okay po. Kaya fake news. Yan ang ibig sabihin, non-fake news. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Again, my apologies, sir. Yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, kinumpronta pa ang vlogger na si Mark Lopez na nagsabi sa kanyang post na taksil siya sa bayan at sunod-sunuran sa Amerika. This is a good example of how like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon, pwede pong mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.